karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na pamumunuan po ng ating pangalawang punong bayan, ang nangungulong pinuno, iginagalang Adel Paul Garcia Bilamide. Sa pamamagitan ng pinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang ikalawang punong bayan, ay tinatawag ko ng kaisa ng ika-17 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Ginagalang na Konsehal Ronnie Lodonesa, maaari niyo po bang pangunahan ng ating panalangin? Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya sandali katahimikan ang dami ng presensya ng ating Panginoon. Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat din po sa panibagong buhay, kalakasan na pinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin. Diba po, Panginoon, gabayan niyo po kami sa pupulo, para sa gayon po ang lahat ng aming layunin para sa aming bayan na ay aming pinagampanan. Gayon din po, mahal na Panginoon, masama nga po kung nararanasan namin pandemya ay lupanan sa gayon po bumalik po ang mga normal namin gawain sa aming mga buhay. Pati nga po, Panginoon, ang aming mga pamilyahan. Hindi na rin po makalagay dahil sa plastic na maaari namin makuha o para na ating mga kabayan ng salawa po. Kaya maiksan din talaga ang mga agam at damdamin sa mga. Ano po, Panginoon, tumagot na po kayo sa amin, bigyan niyo po kami ng kalakas na pag-iban kung lahat po ng aming naranas ay aming pong pagtagpupayan. Ganun po, tumagot na rin po kayo sa amin upang mga layunin namin para sa ikagaganda ng aming bayan ay ating pong. Yan po ang samtalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po. Dadako na tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Kinong kalihim pakibanggit po niyo sa isang pangalan ng makagawad. Iginagalang Ronilo Donesa, iginagalang Alan Tolentino, iginagalang Mark Anthony Toledo. Narito po. Iginagalang Ferdinand Damutan. Narito po. Iginagalang Perpetuo de Singaño. Narito po. Iginagalang Catherine Terona. Narito po. Iginagalang Luciano de Jesus Jr. Narito po. Iginagalang Nestor Patawe. Narito po. Iginagalang Domingo Ortega. Narito po. Iginagalang Anlene Bation. Narito po. Meron po tayong 9 na konsyal na kasama ngayong umaga sa ating pagpupulong. Sa pagpapatibay ng ating kalihim ng kasapatan ng ating bilang ay formal na po nating binubuksan ang ika-17 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Dadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran at alituntunin? Ano ang pinuno, minumukhahi ko po ang pagpaliban at pagbasa ng katitikan ng ika-11 na karaniwang pulong sa Sangguniang Bayan para sa taong 2021 na ginanap ng ika-26 ng Abril 2021 sa pamamagitan ng video conference na sinubuo ng aming tayo. Pinangalawahan ni ginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan Anlene Bation, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay maaaring magtaas po ng kanilang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya pinagpapaliban po natin ang pagbasa ng katitikan ng nakaraang pagpupulong. Ganun din po, no, walang pinuno, inanungkahi rin po ng inyong lingkod at tanggapit na pagtibayin ang katitikan ng ika-16 na karaniwang pulong na Sangguniang Bayan para sa taong 2021 na ginanap ng 26 ng Abril 2021 sa pamamagitan ng video conference na sinubuo ng aming tayo. Pinangalawahan ni ginagala na Konsehal Nestor Patawe, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kung pinagtitipay natin ang katitikan ng nakaraang pagpupulong na binubuo ng 6 na pahina. Dadako na natin sa panahon ng malayang upang nais magbigay ng pinuturo tungkol sa kagalingang bayan. Wala naman, ang ating na Konsehal Ronnie Lodonesa. Maraming salamat po, no, pinuno. Magandang umaga sa inyo at sa ating mga kasamahan sa ako po, nung unang pinunay, nang dahil sa pandemya ating kinaharap,
tayo po lahat ngayon ay nakakaranas ng di pangkaraniwang pangyayari sa ating buhay. At halos lahat ng ating mga kababayan ay nangangailangan ng ating pagkalinga at pag-aarga. At ako naman po bilang isang konsyal ay agaran at personal po tayo yung nagbibigay atensyon at tulong sa ating mga kababayan. At halos po, noong pinuno, doon na po naubos ang ating oras at pati po sa pamilya ay halos wala na tayong panahon. Pati na po ang ating mga regular na trabaho dito po sa sanggunian ay atin na rin po nakakaligtaan. Kaya po nung pinuno at marami po talagang mga dapat na pag-meeting o mga hearing na dapat po tayong magampanan. Sa kadahilanan nga po na medyo yung mga pandemya at hindi po talaga natin yung pong oras natin ay hindi natin maibigay dahil po kailangan siguro nga tuloy-tuloy ang ating mga hearing na maaaring ganapin. Kaya nga lang po, hindi yung pagkakataon, sarado po ang ating munisipyo at ang ating po naman mga staff ay ganun din po dahil pagkakaagam-agam sa kanilang mga sa kanilang pong kalusugan din. Ano po. Kaya po nung pinuno, kung itong mamarapatin, ay para po naman mapagtuunan ng pansin yung ating po mga lupon na dapat po magkaroon po ng mga pag-hearing o pag-linaw. Ako po ay nung pinuno ay nagbibigay po bilang Pangulo ng lupon po sa wastong pamamahala. At talaga naman po ay marami pong mga reklamo rin na ating pong sana ay dapat pong makaroon agad ng kalungkasan. Kaya po sa kakulangan po ng panahon ay hindi po nagagampanan na yung lingkod. Kaya po nung pinuno ay aking pong namutahay na siguro po ay maisalin sa iba naman ho para magampang ang aking po po ng po sa tagapangulo po ng lupon sa pamamahala. Yan po ng pinuno at maraming po salamat. Naiintindihan po natin ang inyong pong kalagayan at ang ating pong maipapayo ay magpasa po tayo ng formal na liham ng pagbibitiw sa naturang posisyon nang sa gayon po ay matanggap ito ng kalihiman ng Sangguniang Bayan at mabuksan po natin ang posisyon at mapagbotohan po natin kung sino po ang papalit sa inyong posisyon. Maraming salamat po. Meron po bang nais magbigay ng pinanukuro-kuro ukol sa kagalingang bayan? Kung wala na, ay dadako tayo sa pagbibigay ng panahon sa mga panauhin, ginong kalihim. Mayroon ho ba tayong panauhin sa ating pagpupulong? Sangayon po sa atas, sa kalihiman ng pamunuan ng ating pagpupulong, ay napadalhan po natin ng liham ang Bureau of Fire. Nandito po sila kanina, kinuha lang ang link and then bumalik na sila sa kanilang opisina. Ang sabi nila, doon sila mag-join sa atin. Sa ngayon po, mukhang wala pa nga po sila. Tingnan ho natin, maaari pong padalan po uli natin sila ng kanilang isa pa pong liham at sabihan po natin kung anong oras po ang ating pagpupulong nang sa gayon ay makadalo po sila at makapanayam natin sila. Dadako na po tayo sa mga paksang tatalakayin, ganong kalihim. Mayroon ho ba tayong paksang tatalakayin sa ating pagpupulong? Sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa, dumako po tayo sa letrang E, kasong administratibo. Isang sinumpang salaysay ni Ginoong Joel R. Ilagan, Barangay Pulis ng Barangay Iba, patungkol sa pagmumura at pagtampal sa kanyang tainga ni Barangay Konsehal Lorenzo Masangkay ng Barangay Iba. Itinatalaga po natin sa lupon na may kinalaman sa barangay at lupon sa mabuting pamamahala. Dumako po tayo sa letrang G, kagyat na kahilingan mula sa punong bayan. Number 1, a transmit a letter addressed to the Sangguniang Bayan from Honorable Socorro Rosario F. Poblete, Municipal Mayor, respectfully and urgently requesting for an ordinance instituting and implementing the registration of ownership of agricultural and fisheries machinery and equipment in accordance with the Joint Memorandum Circular Number 2018-02 by the Department of Agriculture and the Department of Interior and Local Government relative to the national guidelines
for the registration of ownership of agricultural and fisheries machinery and equipment within the territorial jurisdiction of Silang, Cavite. Itinatalaga po natin sa lupon sa agrikultura. Number 2, a transmittal letter addressed to the Sangguniang Bayan from Honorable Socorro Rosario F. Poblete, Municipal Mayor, respectfully and urgently requesting for an ordinance setting the curfew in the municipality of Silang, Cavite from 10 o'clock in the evening until 4 o'clock in the morning, providing penalty for violation thereof in consonance with Executive Order Number 75 Series of 2021 of the Municipal Mayor. Itinatalaga po natin sa lupon sa kapayapaan at kaayusan. Wala na po tayo nakatala sa unang pagbasa. Kung ganon, dadako na tayo sa paghuhulat ng lupon. May lupong handa po ba magulat sa ating pagpupulong? Wala po tayo nakatalang ulat ng lupon sa umagang ito. Kung ganon, dadako na tayo sa nakatakdang gawain. Mayroon po bang nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Wala rin po nakatala sa mga nakatakdang gawain sa umagang ito. Ganun po man, meron po bang nais magbungkahi? Ang ating ginagala na konsehal, Perpetuo Desenganio. Magandang umaga po sa ating nangungulong sa ating mga kasama sa Sangguniang Bayan. Minumungkahi ko po na ilihis ang pulong bigyandaan ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Ikapito. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal Ronnie Ludonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya nililista po natin ang ating mga lituntunin. Inaatasan po natin ang ating ngayon po ay binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating tagapagsulong ng panukala para sa kanyang talumpati bago natin pagtalakayan ang ordinansa. Magandang umaga po muli, nangungulong pinuno. Noong pong panukala kautusan bilang Poblete Bilamide Ikapito, isang kautusang nagtatakda ng oras ng curfew sa munisipalidad ng Silang at naglalapat ng kapurusahan sa mga lalabag dito. Noong pong ika-30 ng Marso 2020 na nagpalabas po ng executive order ang Pangulong Rodrigo Duterte, nagkukumpirma at nagpapatibay sa Omnibus Guideline on the Implementing of Community Quarantine in the Philippines na inaprobahan at inirekomenda sa ilalim ng IATF Resolution Number 30 at pinahihintulutan ang pagsususog o pagbabago dito alinsunod sa pagpapatibay ng IATF. Ang panukalang ipinilabas na Omnibus Guideline in the Implementation of Community Quarantine in the Philippines ng Interagency Task Force Management of Emerging Infectious Disease na may pagsusog ay noong ika-15 ng Abril. At ang ating pong Mayor ay nagpalabas ng Executive Order Number 75 Series of 2021. Dito at kaugnay ng pagpapatupad ng curfew sa munisipalidad ng Silang. Alam naman po natin na ang pandemyang ating nararanasan, hindi lang sa ating bayan, sa buong bansa, tayo ang lahat ay nag-aalala sa araw-araw. Kaya dapat tayo ay mag-ingat at makakatulong ang pagpapatupad ng curfew dito sa ating bayan. Kaya po sa akin pong mga kasamahan, sana po ay suportahan po natin itong panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Ikapito Serie 2021. Marami pong salamat. Ngayon naman ay naatasan natin ating kalihim na basahin ang bawat pahina ng naturang kautusan, tumigil sa pagtatapos ng bawat pahina at saka natin bubuksan ang hapag para sa talakayan. Panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide Ikapito
Serye 2021, isinulong ni Ginagalang Perpetuo T. Disenganyo, tagapamuno Lupon sa Kapayapaan at Pampublikong Kaligtasan. Isang kautosang nagtatakda ng oras ng curfew sa munisipalidad ng Silang at naglalapat ng kaparusahan sa mga lalabag dito. Sapagkat nakasaad sa Artikulo 2, ika-15 seksyon ng Saligang Batas ng Pilipinas na dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan at sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayan pangkalusugan sa kanila. Sapagkat noong ika-30 ng Abril 2020, nagpalabas ng Executive Order number 112 Series of 2020 ang Pangulong Rodrigo Duterte na nagkukumpirma at nagpapatibay sa Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines na inaprubahan at inirekomenda sa ilalim ng IATF Resolution number 30 at pinahihintulutan ang pagsususog o pagbabago dito alinsunod sa pagpapatibay ng IATF. Sapagkat ang pinakahuling ipinalabas na Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na may mga pagsusog ay noong ika-15 ng Abril 2021. Sapagkat noong ika-30 ng Abril 2021 ay nagpalabas ng atas tagapagpaganap bilang 75 Serie 2021 or Executive Order number 75 Series of 2021 ang Punong Bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete, kaugnay ng pagpapatupad ng curfew sa munisipalidad ng Silang. Ngayon sa makatweet sa mungkahi ni Ginagalang Perpetuo T. Disenganyo ay itinatakda ng Sangguniang Bayan ng Silang ang mga sumusunod na may bisa ng batas. Unang seksyon, pamagat. Ang kautosang bayang ito ay tatawaging ordinansang nagtatakda ng oras ng curfew sa munisipalidad ng Silang. Ikalawang seksyon, curfew. Mahigpit na pinagbabawal ang pagtigil o pamamalagi sa labas ng nasasakupan ng bahay o bakuran, sa mga lansangan at mga pampublikong lugar sa mga oras na itinatakda ng ordinansang ito. 2.1. Ipatutupad ang curfew sa buong jurisdiksyon ng munisipalidad ng Silang alinsunod sa atas na nakatataas na sangay at o ahensya ng pamahalaan o sa pagpapatlabas ng punong bayan ng atas tagapagpaganap. 2.2. Ang curfew ay ipatutupad mula ika-10 ng gabi hanggang ika-4 ng umaga. 2.3. Maaring mabago o masusugan ang oras ng pagpapatupad ng curfew na nasa Section 2.2 nito kung may bagong atas ang nakatataas na sangay at o ahensya ng pamahalaan o mayroong ipinalabas na atas na kapagpaganap ang punong bayan. Salamat. Meron ho bang nais magbigay katanungan sa mga binasang bahagi o talata ng panukala? Kung wala, dadako na tayo sa susunod na pahina. 2.4. Hindi kabilang sa curfew ang mga sumusunod. 2.4.1. Frontliner kasama ang mga kawani ng lokal na pamahalaan na naka-duty. 2.4.2. Mga opisyales, manggagawa, kawani ng mga establishmentong pangnegosyo kasama ang mga empleyado ng PESA o mga organisasyon o negosyo na pinahintulutan na magbukas sa ilalim ng mga panuntunan ng IATF sa kondisyon na dala nila ang Certificate of Employment, IATF ID at o Valid Workers ID. 2.4.3. Mga authorized persons outside of residence or APOR na may mga lakad na esensyal o lubhang kailangan ay pinahihintulutan. Ikatatlong seksyon, responsibilidad ng magulang. Kung ang lalabag sa kautosang ito ay isang minor de edad, ang mananagot sa kaparusahang multa ay ang mga magulang o sino man na gumagampan bilang magulang o guardian ng nasabing minor de edad na nakatadhana sa ika-4 na seksyon ng kautosan bilang Poblete Bilamide 11, Serye 2016,
o ang kodigo ng responsibilidad ng mga magulang sa munisipalidad ng Silang. Dagdag pa ang programang interbensyon para sa mga minor de edad nang naaayon sa Batas Republika 9344. Ika-4 na seksyon, mga kaparusahan. 4.1. Ang mga lalabag sa kautosang bayang ito ay papatawan ng mga sumusunod. 4.1.1. Unang beses na paglabag, 500 piso. 4.1.2. Ikalawang beses na paglabag, 1,000 piso. 4.1.3, ikatlo at mga susunod na paglabag, 2,000 piso. 4.1.4, kung walang kakayahang magmulta ang mga lumabag, maaaring mag-community service na katumbas ng isang araw na serbisyo sa bawat 500 pisong multa. Ika-5 seksyon, pagkakahiwa-hiwalay ng mga probisyon. Kung mayroong probisyon sa loob ng ordinansang ito, ang idedeklarang labag sa konstitusyon o alinmang batas, hindi maapektuhan ng desisyon ang kabuuan ng kautusan o kahit anong parte maliban sa parteng idineklarang labag sa batas. Ika-6 na seksyon, pagpapawalang bisa. Anumang naunang ordinansa o bahagi nito na may katulad, kaugnayan o hindi naaayon sa nilalaman ng pambayang ordinansa na ito ay binabago, inaamyendahan at o pinapawalang bisa. Ika-7 seksyon, pagkakabisa. Ang kautosang ito ay magkakabisa matapos na ito ay pagtibayin. Lagda, iginagalang perpetuity disenganyo, tagapamuno, lupon sa kapayapaan at pampublikong kaligtasan. Marami pong salamat. Meron mo bang nais magbigay katanungan tungkol rito? Kung wala, ano pumungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Kayo po'y nakamute. Magandang umaga po muli sa ating pong nangungulong Panginoon. Minumungkahi ko po na sama-sama po nating pagtibayan ang panungalang kautusan bilang Poblete Bilamide, Kapito, Serye 2021. Isang kautusan nagtatakda ng oras ng curfew sa munisipalidad ng Silang at naglalapat ng kaparusahan sa mga lalabag. Pinangalawahan ay ginagalang na konsehal, ginagalang na Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Domingo Ortega. Ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya't pinagtitibay natin sa ikalawang pagbasa ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide, Ika-7. Meron po bang nais magbungkahi? Ang ating ginagalang na Konsehal Perpetuo Disenganyo. Nangungulong Pinuno, haba pong nakalis ang ating pong pulong. Ay minumungkahi ko po na pasahin at pagtibayin pa po muli sa pangatlong pagbasa ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide, Ika-7. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Nestor Patawe. Ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ibabasahin natin sa ikatlot huling pagbasa ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide, Ika-7. Yung kalihim pakibasa po ninyo ang pamagat, bilang at may akda ng naturang panukala. Panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide, Ika-7, Serye 2021, isinusulong o iniakda ni ginagalang Perpetuity Disenganyo, tagapamuno, lupon sa kapayapaan at pampublikong kaligtasan. Isang kautusan nagtatakda ng oras ng curfew sa munisipalidad ng Silang at naglalapat ng kaparusahan sa mga lalabag dito. Marami pong salamat. Ano po ngayon ang mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Sa akin po mga kasama sa Sangguniang Bayan, sama-sama po nating pagtibayin ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide, Ika-7, Serye 2021. Isang kautusan nagtatakda ng curfew sa munisipalidad ng Silang at naglalapat ng kaparusahan sa mga lalabag dito. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Ferdinand Damutan. Ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya pinagtitibay natin sa ikatlot huling pagbasa ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide, Ika-7. Meron po bang nais magmungkahi?
ang ating ginagala na konsehal Perpetuo Disenganyo. Nangungulong pinuna, minumungkahi ko po na ibalik sa kaayusan ng ating pulong. Pinangalawahan ni ginagala na konsehal Ronilo Donesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya binabalik na po natin ang ating mga lituntunin. Dadako na po tayo sa patalastas. Meron hubang nais magpatalastas? Kung wala na, ay pumungkahi ng tagapamuno ng lupo ng mga patakaran at alituntunin. Ang nangungulong pinuno, yaman din lang po. Wala na tayo sa total tayo. Mga oras later, minumungkahi ko po ang pagtitindig o ang pagtatapos mo. Pinangalawahan ng ginagalang na konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin na pong itinitindig ang 17 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa ganap na 10 at 15 ng umaga. Marami pong salamat, mabuhay po tayong lahat at pagpapalain po tayo ng poong may kapal.